Ang ating pag-aaralan po ngayon is the blessing of giving. So last week, it's the heart of giving. Today, it's the blessing of giving. Ayan. So, we try to emphasize sa chapter 8 ng 2 Corinthians na kung saan si Paul, nandun yung pag-challenge niya sa Corinth church na kung ang Macedonian churches was able to do this sa kabila ng kanilang kalagayan. Ngayon, pagdating dito sa chapter 9, yung Corinth church na mismo talaga yung pinapagawa niya. Okay? Of which, mamaya mababasa natin, ginagawa na rin naman pala nila. Okay, so una, pag-usapan natin kung ano yung giving. Because giving reaps a spiritual harvest. Okay? In many occasions siguro, if you have been a believer for a long time, siguro makakarinig tayo ng mga sermon na gagawin natin ito para pagpalain tayo ng Diyos. And normally, ang ini-imagine natin na pagpapala ay yung pagpapala kaagad na, gagawin ko ito, magbibigay ako ng ganitong amount, nang sa ganon, magkautang sa akin ng Diyos at mapipilitan siyang pagpalain ako. Okay? Naniniwala tayo na, yes, pwede tayong pagpalain ng Diyos financially. That's very true. And naniniwala ko, bahagi yun ng pagpapala ng Panginoon. Bahagi yun ng kanyang katapatan. Gayon pa man, hindi po ayon yung sole focus or hindi ayon yung gusto ng Panginoon na maging priority ng ating pag-iisip patungkol po sa doctrine of giving. Okay? Giving should help us reap o makaani tayo ng mga spiritual harvest. Okay. Actually, ang gagawin natin ngayon, the whole natin is commentary sa ating passage na ito. Okay. Sa verse 6, kanina sa reading natin, ano sabi sa verse 6? Nilagay ko dito puro Tagalog. Verse 6. Ito ang ibig kong sabihin, sabi ni Paul after greeting again yung Corinth church. Sabi niya, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Okay, alisin muna natin kasi automatic pag binasa natin yan, ang iniisip kaagad natin automatically, madalas, di siguro lagi, madalas, okay, magbibigay ako para nang sa ganon, makaani rin ako ng maraming pagpapala. Okay. Again, that is very true, pero ayaw ko na maisip natin na yun lang kaagad. Okay. Stick muna tayo dito sa analogy na ginamit ni Paul at kung bakit ito yung ginamit niya. Alright. Ano itong analogy na ginamit ni Paul? This is about farming. Diba? Kapag ikaw ay nagtatanim, may Pilipino pa nga tayong version yan, diba? Pag may tinanim, may aanihin. Dito mas maganda yung ginamit ni Paul. Ano sabi niya ulit? Kung magtatanim ka ng kaunti, syempre, kaunti rin yung aanihin mo. Kung nagtatanim ka ng marami, aani ka ng marami. Plain and simple, wag mo masyadong i-spiritualize. Yes, I'm talking about spirituality, but do not spiritualize too much. First principle na gusto kong makuha po natin ay ganito. Do not expect something that does not add up. Okay? Do not expect something that does not add up. Nagpray ka, Kristiyano ka, nagpipray ka, estudyante, gusto mong makapasa sa exam. Okay? O siguro, sakto ngayon nag-entrance exam ka para sa UPCAT. Nag-entrance exam ka sa OLFU, kung saan man. Okay? Or you want to take an exam para makukuha ang scholarship. Yan. Okay. And so you are praying. Now, kung hindi ka nag-aral, would you expect na mataas yung grades mo or yung results, no? Hindi pwede, di ba? Naalala ko nung estudyante kami sa Bible School, kung napapanood ito, Pastor James, di ako galit sa'yo, mabanggitin lang kita. Si Pastor James, di ko makalimutan yun, first year kami, 12 kami, may isang hudas, di joke lang. 12 kami magkakaklase. Ang exam namin, 50 items lang. 50 items na essay. 50 items na essay. Tingin na kami, Pastor, parang gusto kong sabihin, joke ba to? Sabi niya, take all the time you need. Abay, syempre, 50 essay ito Tapos yung question, hindi talaga sa pang yes or no. Talagang gagawa ka ng argument. Passage, ito yung dilemma, answer. Ay, nako talaga. Yung kaklase ko, siguro point number 4 pa lang sabi niya, daya mo na, babaksak na ako, Kristiyano naman ako. Langit naman. Sinukuan ka agad. Kasi nakakapagod talaga. Hindi ko maalala kung ano pinagsasagot ko sa kwenta na yon. But, because it's a one semester na subject, you should be able to answer at least something. Okay? Kung nag-invest ka ng time para mag-aral doon, yan.
Pero kung hindi ka naman nag-aral ng mabuti, hindi ka nag-invest ng pakikinig, hindi ka nag-invest ng time to review, would you expect, porket nag-pray ka, na tataas yung grades mo? Na mataas yung results? Of course not. Oh, gusto mo magkaroon ng magandang trabaho. Gusto mong ma-promote sa trabaho. Okay? Gusto mo na later on, magkakaroon ka ng salary increase every 6 months or probably, syempre, mas reasonable yung annual. Okay? Pero, at the same time, before interview, you do not prepare. Ha? You do not invest time to study. You do not invest resources. Ha? Para nang sa ganun, lalo ka ma-educate. You do not invest na kung saan gusto mong ma-promote, you do not invest excellency. Hindi ka nagiging magaling sa trabaho mo. Ha? Hindi ka, kumbaga ba sabihin natin, hindi ka nagiging trustworthy, hindi ka nagiging faithful. Kahit anong pray mo, kapatid, na mag-promote ka, okay, that prayer does not add up. Why? Kasi you are not investing. Hindi ka naman nagtatanim. Bakit mo aasahan na makaani ka ng madami? Nakukuha nyo ka saan ka papunta? Ha? Hindi pwede porket pinag-pray mo lang dahil gusto mo mangyayari. Alam mo kung anong tawag sa ganun? Spoiled brat. Wala kang ginawa, may ine-expect ka sa Diyos na may gagawin siya. Meron tayo actually isa. Isa lang yun at isa lang, alam nyo kung ano? Kaligtasan. Hindi mo tinrabaho, binibigay sa'yo, kaligtasan mo. Pero pagdating sa ibang bagay, you need to invest, you need to do something para na sa ganun lalago. Gawin natin spiritual. Gusto mong, nagpe-pray ka na, Lord, gusto kong mapalapit sa'yo. Gusto ko na maging faithful ako na Christian. Gusto ko maging spiritual akong mananampalataya. Gusto ko na kung saan talagang FAT ako, fat ako, faithful, available, and teachable. Grabe talaga, no? Gusto ko talaga maging maagap na mananampalataya, effective and efficient Christian. Wow, all of the words. Pero, you are not investing time for your devotion, not investing time to your Bible reading, to your prayer life. You're not investing time to study personally. Ang aral mo na lang ng Bible, linggo lang o Miyerkules lang. Siyempre, wala namang Miyerkules lahat. Okay, baka linggo lang. Absent pa kung minsan. Tapos nagpipray ka na maging faithful ka na Christian. That does not add up. Gusto mo na ma-bless ako, pupunta ako ng church para ma-bless ako. Pagdating mo ng church, hindi ka naman nakikinig. Diba? Pero mo, pag-uwi mo, pag sa bahay, nagpo-phone ka, pagdating ng church, phone pa rin. Tapos mag-expect ka na pag-uwi ko talagang grabe, I'm so blessed. Tapos pag tinanong, anong mensahe kanina? Basta, parang maganda eh. Naramdaman ko. Parang nung katoliko pa ako, yung simbang gilid. Alam ko, ito ko na yan, di ba? Yung simbang gilid, tumutusok ka ng fishbowl kaya simbang gilid. Pag gusto mong mag-yosi, lalayo ka pa ng konti. Ayun, simbang gilid yun. Antayin mo yung tawag sa amin, komunyon. Pag after ng komunyon, ayun na, okay na, parang feeling mo, banal ka na kasi nakapag-communion ka na eh. Feelings lang po yun. Okay, that's the very principle na sinasabi dito ni Apostle Paul. Alright? Bakit ini-encourage tayo ni Paul at gumagamit siya ganito mga prinsipyo? Ano sabi siya? Giving trains our trust in God. Saktong-sakto. Ano yung kanta natin, Kuya Nel? Trusting Jesus every day. And yung challenge niya sa atin ni Kuya Nel, sa kabila ba na, eto na yung huli mo, will you still be faithful sa giving mo? Eto na yung last na sahod mo. Yung commitments mo, will you still be faithful sa Panginoon? Will you be able to trust God every day? Mahirap yun eh. Yung, for example, alam mo na ito na yung huling sahod mo this week. Paano yung next week? Wala na akong pera. Ibibigay ko pa rin ba ito sa aking faithful giving, sa aking committal giving, sa aking tithes and offering? Will I still be faithful? Yes. Kahit na ilan yung huli, it's a way of training yourself na magtiwala sa Panginoon. And when you say training, meron bang athletes dito? Meron ba? Wala si Tristan, nag-gym kasi si Tristan eh. Sino? Si RJ? Saan si RJ? Yan no? Kita mo? Nasubukan niya na gusto mong mag-stamina training. Pag mag-stamina training ka, kailan ka titigil? Pag hiningal ka na? Hindi, di ba? Pag natotoo lang. Pag mag-stamina training ka, antayin mo sumakit yung tagiliran mo. Pag sumakit tagiliran mo, ano gagawin mo? Bubuga ka na hangin.
Sabi nila, mawawala daw yung sakit eh. Sabi ko, wala nang hangin, ang sakit pa din eh. Kasama yung training mo yun eh. Yung training pagdating sa pagkatiwala sa Panginoon, it's not easy. It will never be easy. Training, spiritual disciplines, they're never easy. When you wake up in the morning, hindi ka feeling encouraged na mag-devotion. Wala yung feeling na, I'm so fired up para mag-Bible reading. Walang ganon. It's an everyday battle. That includes yung giving kasi it requires your faithfulness. It's a spiritual discipline. It's katulad ng banggit natin last week, giving is a form of discipleship. Sa spiritual disciplines na nabanggit natin, you are being discipled to be like Jesus Christ. Mamaya, bibigyan pa natin ng emphasis ito, being like Jesus, being like our Father. And ito, nakuha ko to actually kay John Piper. Kilala niyo si John Piper? Sa Desiring God. Kay John Piper ko nakuha yung principle na ito. Sabi ni John Piper na gusto mong mawala daw yung selfishness mo. Kasi it's natural for man to be selfish. Diba? Madalas naman talaga tayo laging, laging what's in it for me. Bakit ka mag-apply ng trabaho? What's in it for me? Kung minsan kahit sa church, what's in it for me? At kung minsan, ito tingnan nyo. Masaya tayo pag tayo binibigyan. Pero when God requires us to give, parang ang hirap. Sa mga nagsya-Shopee, tingnan nyo sa mga nagsya-Shopee, nasubukan nyo na ba mag-Shopee para sa Panginoon? Nasubukan nyo na ba? Bigyan kayo ng halimbawa. Okay. Mag-add to cart ka. Meron ba dito nag-add to cart tapos wala ka namang intention bilhin? Gusto mo mag-add to cart? Pakiramdam mo lang. Halos lahat ito mga babae. Okay, mag-add to cart. Sabi ni Kuya Frank sa akin, dami mo na add to cart. Sabi ko, wala akong binibili dyan. Naantay ko lang mapanis kasi titingnan ko lang kung anong bibilin ko. Pansinin nyo, mag-add to cart ka ng marami. Di ko na sabihin ko ano yung binibili nyo. Mabot ng 1,000. Ay, may nakaligtaan na akong pambilin. Dagdaga ka ulit, 500. Tapos at the end of the month, makakompute mo, nasa 3,000-5,000 na yung pinag-Shopee mo. Okay? Pero okay lang sa'yo kasi, ito dumating sa pinto mo at sumigaw si Manong Shopee. Pero, pag nag-Shopee ka para sa Panginoon, 21st century illustration, Pag nag-Shopee ka sa Panginoon, bibili ako ng offering bag. May offering bag tayo. Bibili ako offering bag. Tapos nakita mo, 800? Parang sakit, parang nahihirapan ka. Kasi bakit? Hindi sa'yo mapupunta. Mapupunta saan? Sa gawain ng Panginoon. Pero, nung binibila mo yung sarili mo, ang luwag-luwag. Na-realize mo yun? Paglalabas tayo, tapos nabiglaan ka na kailangan gumastos. Siyempre, to not lose face, siyempre, lalabas ka rin ng pera. Okay lang sa'yo kahit ilang libo yan. Pero pag alam mong emergencies, kailangan talaga para sa Panginoon. May dumating na missionary, nag-share siya ng burden niya. Naku, yung 500, parang akala mo 10,000 pa gumabitawan. Why? Yung giving, sabi ni John Piper, it trains you para matanggal yung selfishness. Kaya again, it's not easy. Okay? Ang gamit niya kasi ni John Piper term, it cures your selfishness. Gumawa ko ng Tagalog version. Gamot sa pagkamadamot. Para hindi makalimutan. Ayan. Bakit ba't ako mag-discipleship? Ba't ako mag-discipline ng giving? Gamot sa pagiging madamot. Pag masaya lang ako pag binibigyan, madamot. Pag malungkot ako pag ako yung nagbibigay, madamot. Ayan. Kaya may training ako na At alam nyo, meron dito na kahit estudyante pa lang, mga ilan sa inyo na gusto nyo maging part niyan. Why? Kasi as early as, yung mga bata, pinapakanta na ngayon ng I'm giving. Mamaya may illustration tayo dyan. Okay? Bata pa na tinitrain natin na I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. See? And ang treatment mo doon, whenever you are giving, of course, automatic, I am giving for Jesus. Sa mga nag-sponsor na, kilala ko kayo Okay. Sa mga nag-sponsor na, ewan ko, bakit ang dali-dali? Why? Kasi you realize na I am letting go of something, okay, na nakakapag-share ako sa iba. Okay? Ano sabi dito? The more you sow,
The more harvest, you can expect something because finally it adds up. Kasi meron kang tinanim. But here's the reminder, hindi lang po pera. What else? Spiritual fruits. You reap, okay, aani ka ng spiritual joy. Aani ka ng contentment. Aani ka ng peace. Aani ka ng selflessness. From selfishness, you become selfless. From looking out for yourself, you are also looking out for others. Okay? It changes you. That's part of spiritual discipline. Sabi sa verse 7 ni Paul continuing, eto na. So that's the principle. May ginamit ni Paul na analogy is about, again, farming. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Now, pag binabasa ito ng madaming mananampalataya, magbigay ayon sa kanyang pasya. Ano lang pala gusto ko eh. Kung 100,000 kinikita ko, okay na sa akin kahit 100 kasi yun lang yung pasya ko. Okay? Okay. Ano sabi niya dito ni Paul? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. For God loveth a cheerful giver. Observations. Okay? Consistent giving, word, consistent. Consistent giving stretches our faith and enlarges our heart. Is that true? Okay. Siguro kung ibang sitwasyon, totoo lang marami sigurong mga kapastoran na ang style ganito, with regard to the doctrine of giving, dahil para nakakagilty siyang i-preach kasi nga, nadungisan ng hindi magagandang elemento ang principle of giving. So, ang ginagawa ng iba, mag-invite sila ng speaker sa labas, which is very tempting talaga gawin, to teach giving sa kanilang mga simbahan. Okay? I praise God, we can preach this in City Baptist Church. Alam niyo kung bakit? Kanina, nag-joke si Kuya Frank, kung gusto niyo ng pagpapala, dito kayo sa bandang harap. Kasi daw lumalakad yung mga staff. Wala tayong staff, mga kapatid. Joke lang ni Kuya Frank yun. Alam niyo kung bakit? City Baptist Church operates purely with volunteers. Wala po sa pastor ninyo, hanggang sa pinakababa, walang bayad. Wala sa nangangaral sa pulpito, nangangaral sa Crown Kids, yung naglilinis ng lugar kung nasaan tayo ngayon. Okay? Yung nag-volunteer ng VBS, yung nagbabantay, yung nasa likod ng mga yan, yung nagpapahiram ng ating mga device. Okay? Yung naghahatid sundo. Okay? Wala ni isang bayad. And get this. Yung mismo nag-volunteer na nagbigay na kanilang time, talent, they also share their treasures. The more you involve yourself sa puso ng Diyos, the more it enlarges your heart. And so giving becomes easy to you. Why? It becomes part of your love. At alam mo hindi ka in love sa Diyos because hindi maluwag sa iyo ang giving. Lagi natin prinsipyo sa mag-asawa. Ha? Bilangin mo ba yung si David Guzik ata gumamit ng principle about engagement ring eh. Sabi niya gano'n na kapag magpo-propose ang isang lalaki, siyempre sa babae, magpo-propose sa isang lalaki, sabi yung gano'n, kahit naman, Filipino context, kahit naman 500 lang yung value ng bibilin mong singsing, it should be appreciated. Tama? Kahit 500 lang, walang problema yon. But, halimbawa lang kung may kita ka na 100,000 kada buwan. Tapos, ang engagement ring mo, binili mo sa Divisoria ng tagi-100. Sa tingin mo, love mo talaga yung babae na magpo-propose ka? Wala naman yun sa value eh. Ha? Wala naman yung sa value ng ibibigay. Sa value ng pusong nagbibigay. Kaya pag love mo, lalo sa mga nanliligaw, o kita sa mga nanliligaw, hanggang huling kusing, ipapamasahe para lang makapunta doon sa nililigawan. Diba? Hanggang huling kusing, yung ireregalo, hindi ko na alam ngayon eh. Yung dati kasi nung panahon namin, Blue Magic. Ano na ba ngayon? Hindi ko na alam eh. Ano na ba ngayon, ha? Meron pa rin Blue Magic? Meron pa rin pala. Nakakita ka na February, SM sa ilalim, Blue Magic yan. Nakikita mo yung mga naglalakad, may dalang malalaking manika. Valentine's Day na. Palaki yan ng manika yun. Alam mo yung estudyante, bakit ganyan lang yung manikan dala eh. Alam mo yung nagkatrabaho, bakit kasing laki niya na yung manika niyang dala. Bakit love niya eh? Diba? Again, hindi naman yung sa value na binibigay. Yung kaya mong ibigay na value ng puso mo.
Tapos pag mag-asawa na kayo, bibilangin mo yon. Naalala mo ng Valentine's, binigyan kita ng mamahaling regalo. Tapos nung sa akin, nung sumunod na anniversary, anong binigay mo? Jollibee? Binilang po, mahal na rin ng Jollibee ngayon, no? Kano ni Jollibee ngayon? Sa 200, 300 na, no? Decent meal. Ay, meron na rin 89ers, no? Okay. Pero 89, parang talagang merienda lang. Pagkatapos na, parang may sama ng loob pagkatapos, Yun na yun. Talagang dito pa lang. Okay. Okay. Yung consistent giving, it enlarges your heart. Why? Giving transforms us. It transforms you. Sabi ko nga kanina, di ba? From selfishness to selflessness. It changes you. Dati gusto mo lang ng may gains. Pupunta ako dito kasi may gains. Ngayon pupunta ako kasi may opportunity ako makapag-give. Yung mga tao na tinatransform na ng Panginoon to share their heart with others, mapapansin ninyo, kapag meron siya narinig na need ng ibang lugar, kahit sa ibang lugar, mamaya, di na tayo abot doon ng oras sa kagad. Ano kaya pwede kong magawa pagpunta ko dito? Ano kaya, kahit hindi mo kilala, ano kaya pwede kong ma-share sa lugar na ito, sa mga tao na ito? Ano kaya pwede yung ganun? Diba? Why? God transforms your heart. And anong sabi dyan? Giving transforms us into generous people who reflect God's own nature. Okay. Bakit ito yung sinasabi dito ni Paul? Okay. Na, ito. Anong sabi ni Peter? Be ye holy, for God is holy. Maging banal kayo sapagkat ang Diyos nyo ay banal. Anong sabi ni Apostle John? John the Beloved, anong sabi niya? Love one another, for God is love. Mag-ibigan kayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Siya yun. Siya ay banal, banal din dapat kayo. Siya ay pag-ibig, dapat mag-ibigan din kayo. Ano sinasabi sa atin dito ni Paul ngayon? Sino yung greatest example ng giving? Yes. Ang first example ng giving, Diyos mismo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano naalala niyo yung nagkaroon ng finally ng anak si Abraham? Ano pa ang anak niya? Si Isaac? After nag-12 anyos, anong sabi ni Jehovah God kay Abraham? Abraham, sacrifice to me, offer to me your only son, your only begotten, your loving son. It trained Abraham from the start na maging faithful sa giving. Kasi yung unang example ng giving, Genesis 3:15. Sinabihan na ibibigay na yung anak niya para bayaran yung mga kasalanan natin. So actually, naalala ko nung nasa Bohol, nag-worship ako sa Bohol many years ago. Ako nung bagong Christian. Tapos di ko makalimutan yung prayer nung nag-pray sa offering. Sabi niya ganon, English pero sabi niya ganon na, Lord, thank you so much na kung paano nyo kami inalagaan for this week, for this month. And thank you for the opportunity that we can give you a fragment of your blessing. Hindi ko makalimutan niyo kasi sinabi niya that we can give a fragment of your blessing. Of which, totoo lang, it's only a fragment. Okay? It's only a part of our heart. Verse 8, sabi niya gano'n, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Bakit tayo pagkapalain ng Panginoon daw? Anong sabi dyan? Basahin natin. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Okay. All areas of your life. Relationships, work, school, okay, family, friends, okay, marriage, ano pa? Finances, kasama yun. Kaya ng Diyos pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Now, higit pa sa inyong pangangailangan. And watch. Upang, ano sabi? Sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Giving is part of our good works. Hindi para maligtas, kundi bahagi ng pagiging ligtas. Okay? Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon, dapat mag-gets kaagad sa isip natin na may dahilan bakit ito pagkapalain ng Panginoon. Anong sabi ni Abraham? Ay, sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you so you can bless others, so you can bless the whole world. Ang context nun actually si Jesus Christ. Okay? I will bless you so you can bless the whole world. Okay? The reason na pagkapalain tayo ng Panginoon, pag hindi mo gets yan, okay, ang rason na pagkapalain ka ng Panginoon, para nang sa ganun pagpalain mo yung iba.
last week, isa sa mga points natin, di ba, yung sa Psalms, na sabi ng Panginoon, siya nagmamay-ari ng buong mundo at lahat ng narito. Tama? Panginoon nagmamay-ari ng lahat. Bakit nagbigay ang Diyos ng principle of giving? Kung siya naman pala may-ari ng lahat, hindi tayo kailangan. Ito yung word, management, stewardship. Di ba? Tingnan nyo ito ha. Sabihin nyo sa akin kung mali ako mamaya. Okay? Karamihan na hindi nagmamanage ng tama sa pera ng Diyos, hindi rin well-managed ibang areas ng life. Especially kung Christian ka. Kung Christian ha, hindi involved yung hindi Christian. Kung Christian ka at hindi ka faithful, hindi ka good steward, hindi ka good manager ng resources ng Diyos, by observation sa buhay ng madami, even most areas of their life, hindi rin siya well-managed. Bakit? Yung first area na dapat marunong ka mag-manage, yung pera ng Panginoon. Okay? Kaya nga, nag-isip mo, ano ba kailangan natin ayusin dito sa management ng finances natin? Why? Kasi part yun ng discipline and discipleship. Okay? God is able to make all grace abound to the giver. Okay? Pero again, hindi lang tayo focus saan? Sa finances. Possible, and it is a part of God's blessing, yung finances or yung pera natin. But hindi lang yun yung kayang pagpalain ng Panginoon, maging sa ibang areas ng ating mga buhay. Okay? Our generosity opens the door to more grace and sufficiency from God. Nako, nung Wednesday, ang ganda ng discussion namin sa prayer meeting. Nag-close na tayo sa 1 Corinthians chapter 16. At ang ganda talaga yun yung sinabi doon ni Paul. Ang ganda ng mga sinabi niya about open doors. And God opened the doors sa tanging ganitong prinsipyo ni Paul. Sabi niya ganon, wherever I am, sisikapin kong maging kagamit-gamit para sa Panginoon. And so God opened many doors. Generosity opens the door to more grace and sufficiency from our God. Point number 2. Tingin ko hanggang dito lang tayo. 5 points to eh. Okay. Giving blesses others. Bigyan ko lang ng konting emphasis kanina. Pero basahin natin. Verse 9 na tayo. Okay, verse 9. Tulad ng nasusulat, okay, so again, yung kanina, by the way, gusto ko lang i-reiterate, spiritual harvest. Giving reaps spiritual harvest. Point number 2, ano ito? Giving blesses others. Okay, kaya ka nagbibigay para pagpalayan ng iba. Verse 9. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Okay, ano sabi ni Paul? Okay, mula Old Testament, kasama sa reason na nagbibigay sa temple yung mga tao, ay nang sa ganun makatulong pati yung mga mahihirap. Okay? Ang sabi doon, mula Old Testament, sabi doon, yung poor, yung orphans, yung widows, ayan, or yung mga fatherless, yung mga terms na ginamit doon. So, tulad na ng sulat, siya'y masagana nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Paano yung ginagawa ng Panginoon? Ano yung agent niya? Verse 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mabunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Watch. Okay. Etong verse 10, anong sinasabi ni Paul? Verse 9, gusto ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, na pagpalain yung mga mahihirap, mga kapuspalad, okay, yung mga lugi sa buhay. Okay. Biglang verse 10, ang sabi niya, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim. The principle is, ang ibibigay mo kung minsan, hindi kinakailangan malaki. Ang ibibigay mo kung minsan, binhi. It will be, para siyang pang-spark. It will be parang panimula. At least, start somewhere. Kaya nga ano sabi ni Jesus Christ, faith is like a grain or seed of mustard seed. Yung buto ng mustasa, ang buto po ng mustasa, kasing liit lang po, mas pamilyar tayo, sesame seed. Nakikita nyo sa barbecue eh. Sesame seed, ganun na kaliit. Ang Diyos na nagbibigay ng ano ulit? Binhing itatanim. At tinapay na makakain. Mamaya, yan yung ilustrasyon. Nabanggit din kanina ni Kuya Frank eh. Ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Yung prinsipyo na ito, stuck nyo muna sa isip nyo. Mamaya magbabanggit tayo ng mga pangyayari sa Bible. Okay? Nang sagana ang inyong kabutihang loob. Okay, James? Okay, verse 11. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Okay, verse 11, isa pa.
Palasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matutulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Nga pala, hindi ko na paliwanag. Ang context nito, yung sa verse, kaya sa chapter 8, ang context kasi, sinachallenge siya sila through the Macedonian churches. Chapter 9, sinasabi ni Paul na dapat magbigay kayo kasi siya yun, dadalhin namin na tulong sa kanila. Sinong sa kanila ito? Tulong para sa church sa Jerusalem. Ang nangyari kasi sa Jerusalem, nagkaroon ng malaking problema. So, nagko-kolekta si Paul para mayroong ibibigay doon sa Jerusalem. Yan, okay? Ang dadalhin namin tulong sa kanila. Okay. Paano na i-apply yung prinsipyo na sinasabi dito ni Apostle Paul? Alright. First, yung giving natin, our giving, supplies the needs of others and leads to thanksgiving to God. Paano yan? Sinong familiar doon sa story ng widow of Zarephath? Ha? Pag di nyo pa ito alam, mag-Bible reading. Joke lang. Okay. 1 Kings chapter 17. Okay, yung 1 Kings, maganda yan. Exciting din na book yan. Okay. Yung widow at Zarephath, anong nangyayari dito? Si Ahab, okay, evil king, ngayon, nagparusa ang Diyos, nagbigay siya ng judgment na magkakaroon ng tagtuyot. Si Elijah umalis kasi yung asawa niya, asawa ni Ahab, si Jezebel. So tumatakas si Elijah mula sa hurt na gustong gawin ni Jezebel. Now, dumating siya doon sa Zarephath. Walang pangalan, pero ang sabi lang, may widow. Okay. Ngayon, pagdating ni Elijah doon sa Zarephath, nakita niya itong babae na ito. Hindi yan mismo picture lang yan. Kita niya yung babae, kumukuha ng mga twigs. Sabi ni Elijah, anong gagawin mo dyan? Sabi nga ng babae, anuin ko to, dudurugin ko to, gagawin kong harina, tapos gagawin kong tinapay, para nang sa ganun, makakain kami ng anak ko, pagkatapos mamatay na kami. It was supposed to be, that's their last meal. Last meal na yung purpose nun. Namunot lang siya ng tira-tira from the last harvest. Okay? Gagawin niyang harina. Wala niyo anong sabi ni Elijah? Kung ikaw yon, wawa ka naman. See? Mag-pray tayo. Ano sabi ni Elijah? Sabi ng babae, no? Last meal niya na yun. Silang mag-ina, last meal. Sabi ni Elijah, ganun ba? Sige, gawan mo akong tinapay. Huh? Ano yung Zarephath? Parang siguro sabi ng widow of Zarephath, hindi mo ba na-gets? Last meal na nga namin to. Sabi ni Elijah, basta, gawan mo ako. Ngayon, kung babasahin nyo lang yun as it is, sabihin nyo siguro, buwang ba to si Elijah? Napaka-selfish naman nito. Wala na nga makakain yung mag-ina. Gusto niya pang kunin. Gusto niya pang makishare. Gusto mo makibahagi. Okay, ito yung note natin. Prophet si Elijah, mayroon siyang direct communication sa Diyos. Sa madaling salita, yung sinasabi niya doon sa widow na yon, sinasabi rin ng Diyos sa kanya. Okay? Hindi ko gagawin sa inyo yon. Kayo mag-alala. Hindi ako pupunta sa bahay niyo, tapos sabihin niyo, Pastor, last meal lang namin to. Sige, akin na yan. Last meal lang yan. Hindi ko gagawin sa inyo kasi hindi man ako propeta. Okay? Hindi ako mag-aabuso ng ganun. Pero ito kasi, propeta si Elijah. Yan. Okay? Huwag kayong papayag doon sa note ko lang. Pero kasi iba na sobrahan ng doctrine of giving, lahat na lang literal, bahay nila, kutsi nila, singsing nila, ay, ano naman, sobra-sobra naman na yun. Okay, anyway, darating tayo dun. Napasok ko kanina, kaya may mga dikit-dikit ako dito, takbo na akong kape, kasalanan ko din. Okay, ngayon, gumawa yung babae. Bigyan si Elijah, yung tira sa kanila mag-ina. Sino nakakala nung nasunod na nangyari? Ha? Kumain si Elijah. Kumain sila mag-ina. Kinabukasan, anong gagawin nila? Aba, yung lagay ng harina, meron pa rin. Yung lagay ng langis, panggawa ng tinapay, meron pa din. Ay, meron pa rin. Kain ulit sila? Meron pa pala? Siguro sabi ng widow itong widow na ito, meron pa pala tayo? Sige, tayong tinapay. Sumunod na araw ulit, meron pa rin. Meron pa rin pagkain. Meron pa rin harina, meron pa rin langis. Alam niyo kung ilang araw yung kakasabing bukas ng bukas ng bukas? 3.5 years. Yung dapat, patay na sila mamaya, 3.5 years nag-provide ng miracle ang Diyos nang hindi naubos yung harina at saka yung oil, yung olive oil. Ilang beses kumakain ng mga Hebrews traditionally? Ang typical Hebrew, twice a day. Late morning, late afternoon. Twice a day. Ang clue doon, sunrise, sunset. Yan. Doon sila kumakain. Ngayon, ilang araw ang isang taon? Sige, labas yung cellphone nyo. Pwede na ngayon. Ngayon lang ha. 365.
times, ilang taon daw yon? 3.5. 365 times 3.5. Ilan? 1277.5. Tama? Ilang beses sila kumakain sa isang araw? Times 2. 2,555. Pakinggan nyo mabuti yung sinolve natin ngayon. Yung isang beses nila ng meal na multiply ng 2,555. Rekas yun yung sinasabi ni Paul? Yung binhi ang nagbibigay, Diyos. Yung binhi na ibibigay ninyo, Diyos ang bahala. Anong ginawa ng widow at Zarephath? Sumunod. Yung maliit na binigay kasi yun na yung, guys, sana na-gets nyo, ay yun na yung 100% ng babae na yun. Hindi siya nagbigay ng 10%. 100%. Kasi yun na lang yung meron siya. Yun yung kaya niyang isacrifice sa Panginoon. Ha? Kahit yung very little na sacrificial giving mo, Lord, estudyante lang ako, Panginoon, ito lang yung income ko eh. Sabi ko sa iyo, just be faithful. Alam nyo yan. Grabing faithful ng Panginoon. Alam nyo yan. Another example. Alam nyo ito? Sabi ko, nabanggit ko yung Frank eh. Oh. Anong kwento ito? 5 tinapay at 2 isda. Okay. Ang context nito actually ganito. Si Jesus aakyat siya ng bundok. Magpe-pray. Nangyari yung mga tao, ususera, ay, di ba si Jesus yun? Ay, si Jesus aakyat siya sa bundok, tara sunod tayo. Nagsisinuran sa kanya. Hanggang ang nangyari, yung umakyat doon para makinig sa kanya, 5,000 lalaki, maliban sa mga babae at mga bata. Dapit hapon na. Sabing gano'n ng mga disipulo, Panginoon, parang gusto, ito reading between the lines, ito yung pinagusto nila mangyari. Panginoon, pauwiin mo na. Kasi wala tayong pera. Pauwiin mo na. Anong sabi ni Jesus? Panginoon, bahala niyan. Okay? Anong meron tayo? Listen ha. Anong sabi ni Jesus? Anong meron tayo? Yung isa sa mga disciples, meron siya nakuha isang bata. Grabe, bully, no? Bata pa yung kinuhaan. Hindi mo matanda na lang, no? Eh, bata yung willing eh. Minsan ganun eh, no? Bata yung willing. Sabi ng bata, meron po ako 5 tinapay, 2 isda. May iba't ibang speculations. Pag binasa nyo sa Luke, kasi sa lahat ng gospel books, Matthew, Mark, Luke, John, di lang sa John, makikita ninyo yung story na ito. Sa Luke, hindi ako nagkakamali, binanggit doon kung anong klaseng tinapay yung dala ng bata. Barley loaves. Barley. Ang barley loaves, hindi po siya yung na-imagine nyo sa mga palabas ng malaking tinapay, ha? Tapos yung malaking tinapay na yun, maghati-hati kayo, busog na kayong lahat. Hindi. Itsura niya, pita bread. Kaya 5 yung baon niya. May narinig kasi ako, baka nagtitinda yung bata, kaya 5 yung tinapay niya. Oo nga naman, kung sour bread yung ganyan kalaki tinapay mong sour bread, abay, kahit 5 kayo maghati-hati sa sour bread, busog na kayo pag-uwi nyo. Hindi. Barley loaf siya, sabi ng Bible. So, para lang talaga sa kanya yun, pinasobrahan ng konti siguro ng nanay. Ilang isda? Akala ko dati, tilapia yung dala ng bata. Ang sabi doon, probably daw yung baon ng bata, kasi laki ng sardines. Kaya 2 yung baon niya. Gets nyo na? Para sa kanya yon. Hindi para sa iba, sa kanya yon. Nung nagtanong si Jesus, anong meron tayo? Yung bully na disciple, joke lang, hindi siya bully. Okay, tinanong nila, anong meron kayo dyan? Anong pwede natin paghati-hatian? Eh, yung bata kaagad yung nag-volunteer. Ito po ang meron ako. Sana all, no? Ito po meron ako. May baon si mama eh. Hati-hati tayo mamaya. Kaya angat ko din para ramihin natin. And then, sabi ng Panginoon, kinuha niya, inangat niya, pinanalangin niya, sige, bahagi niyo sa iba. Okay. Gusto niyo mag-mat ulit? Isa pa? Okay. Yung tao daw nung araw na yon, hindi lang 5,000. Kasi ang sabi, 5,000 lalaki. Maliban sa mga lalaki, maliban sa mga babae, tsaka mga bata. Ang speculation, minimum of 10,000, average of 15,000, and there's a probability na umabot ng 20,000. Okay, para safe, 15,000, doon tayo sa gitna. Okay, 15,000. Ilan yung tinapay? 5. O, sige. 15,000 divided by 5. Huwag na kayo mag-calculator. Tanggalin nyo lang yung 0, special product lang yun, 15 lang, tapos yung, ay talaga, Ilan? 3,000! Kala ko kakalculator pa kayo. 3,000! Yung 5 tinapay naging ilan? 3,000! Ilan yung isda? 15,000 divided by 2. Kala ko, baka makita ni Pastor yung calculator. 7,500!
Yung dalawang isda, naging 7,500. Nakita niyo yung multiplication na ginawa ni Jesus? 5 tinapay, naging 3,000. Yung dalawang isda, naging 7,500. Ha? Ano sabi ni Paul? Yung binhi na galing sa Diyos. Binhi lang yung dala ng bata. Ito lang po yung 100% ko. Hindi ko sinasabi mag 100% kayo, ha? Okay. Ito po yung meron ako. Pinagpala ng Panginoon. Now, look at this principle. Sa tingin nyo, anong naramdaman ng bata pag uwi? Grabing experience yun. Ma. Kanina, ma. Yung baon mo, ilang libo pinakain. Adik ka ba, nak? Saan ka nagtatambay? Ha? Anong 15,000 kumain? Ma, alam kong 15,000. Sabi ni Jesus, pag 50 kami. Hindi ako naglabas na calculator. Ma, kumain talaga lahat. Malamang hanggang tumanda yung batang yun, nagkukwento siya. Ito yung ginawa ng Panginoon sa binigay kong maliit. Na kahit maliit, ginamit sa kalawalhatian ng Diyos para makatulong sa madami. Wala tayong excuse para magsabi na, ito lang yung kaya ko eh. Anong sabi ni Jesus? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, ba't kita pagkatiwalaan sa malaki? Diba? Oh. 2 points pa lang pala. Ha? Yan, oh. Magandang kantayan, ma. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown, and you can win it if you go in Jesus' name. Maganda yan. Little is much when God is in it. Okay? When we give in faith, Jesus can multiply beyond measure. Kwento ko lang. Alam niyo nung VBS natin, as usual, wala tayong pera, no? Kasanayan na natin yun, na-enjoy ko nga wala tayong pera eh. Okay. Wala tayong pera, tapos nag-start muna sa, kano ba yan? 10. Okay. Nag-start tayo sa 10. Ay, 20 pala total. 20. Nag-start tayo sa 20. Tapos, sabi ni Anding, 65 yung kailangan. Sabi ko, paano kakain yung mga volunteer? Eh, yung lagi ko iniisip, kakainin ng mga tao eh. Maganda yung sabi ni Kuya Prang, walang pagkain mamaya, sige, magpe-pray tayo. Feeding of the 5,000. Alam niyo kung natapos, si Kuya Frank, sinulat ni Kuya Frank eh. Hindi pa lahat yun, ano, guys? Ang ano natin doon, naka 45? 50? Hindi pa lahat yun. Hindi pa lahat. 50, mga kapatid. Alam niyo kung kailan na bumunga yung 20? Mula sa 20,000? Kailangan na magsisimula talaga eh. Alam niyo kung paano nag-ano yung 20? Naging 50 in 1 week. Wala pa. 4 days. Wala tayong pera, ha? Alam niyo na kailan na tayong ministry walang pera? Parang masaya lang yung walang pera, no? Joke lang, wag naman. Joke lang, Lord, na actually, nag-pray ako. Ha? Point is, hindi gusto ng Diyos na i-worship natin yung ibibigay niya. Ang i-worship natin yung nagbibigay. At gusto ng Panginoon, naniniwala ko, gusto ng Panginoon, matrain tayo na yung puso natin, ma-enjoy natin, na katulad ng bata, na Panginoon, ito lang, pero ito yung ibibigay ko. Lord, ito yung time ko, ibibigay ko. Lord, ito yung talent ko, di ako magaling, pero ito yung worship ko sa'yo, ito yung ibibigay ko. I will be excellent with this. Lord, ito yung finances ko, ito yung sagad ko, Lord, pero ibibigay ko, ikaw nang bahala. And God will just multiply that. Ano? Verse 12. Okay? Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan. Watch. Kundi magiging dahilan ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay natin, ano po mangyayari? Okay? Una, nagiging part ka. Nagiging part ka ng bigger picture. Anong sumunod na nangyayari? Magte-testimony yung mga tao. Ito yung ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan na yan. Ito yung ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng tao na yan, ng Kristiyano na yan. Okay? Nagiging testimony natin ito. Alright? Ano sabi ng Proverbs 11:25? A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. The more selfless you are, the more opportunity that you can experience the grace of God. At doon mo may enjoy.
yung pinaka-illustrasyon natin dyan, ito, water pipe, gripo. Okay? Parang gripo. Pag yung gripo ninyo, dinadaanan ng tubig, ibig sabihin nun, ano, kung ikaw yung water pipe, ikaw yung dinadaanan ng blessing, hindi ka matutuyot. Yun yung sinasabi dyan. Okay? Whoever refreshes others will be refreshed. Ha? Maliban na lang kung may leak somewhere, ganyan ginagawa. No? Ikaw ngayon yung gripo, ikaw yung pipe na dinadaanan. It's an opportunity katulad ng widow at Zarephath na because she was faithful to her sacrificial giving, pinagpala siya rin ng Panginoon for 3.5 years sa maliit. Yung bata na 5 tinapay 2 isda, yung binigay niya, napakain lahat ng tao. May uwi pa siya malamang. May natira, di ba? Ano yung natira? Ilan? Ha? 12. Oh, 12 baskets. Basket! Basket! May kwento sa akin si Pastor Calvin nung kwento nga niya, baka daw yung 12 basket, yun yung pinakain sa feeding of the 4,000 naman. Which is, no? Pwede nga naman kasi hindi na sila humingi nun ng food eh. So anyway, hindi ka matutuyuan, you are not left dry. Continually refresh. Pag gusto mo talagang gamitin ng Panginoon, maging faithful ka na maging blessing sa ibang tao, ay naku, magtataka ka. Okay, magtataka ka na, Lord, mareklamo lang ako, pero after meditation, ang faithful is faithful ng Panginoon. Okay? Share ko lang, nakikwento ko naman sa inyo last time din, na siguro kulang 1 year. Ito honest lang. Nung una na medyo masakit ang puso ko, Lord, walang love gift, pag-1 taon na. Jedaya nandito. Ay, Lord, parang nalulungkot ako. Nung after some time, okay, walang love gift dito sa church, pero, watch, nung kinumpute ko ulit, kasi sabi ni Hannah, wala naman tayong problema. Nung kinumpute ko ulit, totoo lang po, may mga ginagamit ang Diyos na even na nasa sitwasyon tayong ganito, lagi namang sapat naman. Totoo lang. Yung sinasabi ni Paul na prinsipyo, totoo lang, sapat. Kasi magtataka kayo, maliban sa ikaw, busog ka. Halatang-halata na, busog ako lagi, itsura ko. Maliban sa ikaw, busog, pati yung iba. Diba? Ano lang yung iniisip mo? Gusto mo lang na, Lord, gusto ko kasi talaga may ma-share. Lord, gusto ko talagang mayroong ibibigay. Panginoon, sana ito lang yung prayer. At imagine mo yun, habang yun yung desire mo, ang Panginoon, totoo talaga yung kailangan mo lang pangawakan din, na hindi kailanman magkukulang ang Panginoon. Meron pa tayong mga pag-aaralan, wala ng time. Akala ko saglit lang to, sorry. Ang challenge ko talaga sa atin, una, maging faithful tayong lahat sa giving natin. Secondly, hindi lang para sa CBC. Ang prayer ko talagang malaking-malaki, umabot sa mga mas maraming missionaries. Umabot sa mas maraming pantulong sa ibang mga simbahan. Umabot sa iba pang mga manggagawa ng Diyos. Yun talaga yung panalangin ko. Kasi naniniwala ko na yung pagpapala ng Diyos, hindi, selfishness pa rin yung kung puro CBC yung panalangin ko, na Lord, sana may patagdagan kami ng aircon, prayer ko rin yun. Tagdagan pa kami ng aircon, Lord, sana magkaroon kami ganito, Lord, sana yung tulo ng bubong mawala, maayos yung bubong. Salamat sa mga volunteer natin, hindi ako nagreklamo, nagkukwento lang ako. Maraming salamat, di ba? Pero nag-pray ka eh. Pero at the same time, pag ang prayer ko lang, ang prayer natin lang, puro CBC, totoo lang, selfishness pa rin eh. Di ba? Maganda na prayer, Lord, sana ako, kami, itong simbahan po, nawa yung blessing namin, ang mentality namin, gusto namin, Lord, na i-bless mo kami para maging blessing kami kahit sa ibang mga manggagawa ninyo. Kasi marami pa kayong manggagawa. Marami pa tayong pwedeng pagpalain sa gawain ng Panginoon. Ito, last na share. Diba, nakwento ko na sa inyo to. Nag-pray ako for many years. Sabi ko, Lord, sana pagpalain mo ako. Talagang pagpalain mo ako kasi gusto kong umabot sa buong Pilipinas yung resources mo. Yun yung prayer ko. Okay? Nagkatotoo. Hindi sa akin, ha? Hindi ako maglandi ako mayaman. Okay? Right now, meron tayo dito sa church, yung ating binibless na global missions 3. Pero yung local natin, sabihin ko sana domestic, ano ba tawag ko dyan? Hindi ko makuha yung word. Pero yung local missions natin, alam niyo kung ilan total? 18. Okay? Hindi ko pera yun, ha? Baka mamaya sabihin nyo, dami pera, hindi ko yung mic ko. Makautang nga mamaya. Okay? Hindi ko pera, hindi sa akin yun, honestly, hindi akin yun. May mga tao na they share the same sentiment na gusto nilang magamit para yung buhay na ito ay magamit sa luwalhati ng Diyos. I'm telling you, yung 18 na tao na yung 2,000 ang love gift kada isa.
every month, ang sineshare nila, for local missions alone, at least 40 mil. Local missions alone. Isang tao lang yan. Isang tao lang yan. Oh, kinaklaro ko ha. Ulitin ko, hindi ko pera. Hindi akin. Okay? At tumutulong. Sabi na, tapos pag nagpe-pray kami, nag-uusap kami, talaga umabot pa sa mas maraming tao. Sana umabot pa globally. And I pray, hindi lang itong mga tao na ito, hindi lang few individuals, I pray na yung City Baptist Church talagang magamit for a wider purpose. Magamit sa community natin. Hindi yung, siyempre tanggapin natin kung may blessing sa ibang lugar, no? Pero alam mo yun, yung ma-experience natin katulad ng widow na sa Zarephath at saka nung bata doon sa Feeding of the 5,000 na tayo mismo yung maka-experience at uuwi tayo sa mga pamilya natin at sa ibang mga tao. Kanina, grabe, ito yung nangyari. Sa maliit na binhi na ginawa ng Panginoon.